Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. And the name of the Lord is a strong tower. Yes, let us declare. Hallelujah. Can you all clap our hands and lift up our hands for Jesus? A strong tower, the righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. With a digital tower, He will crush the devourer. The powers of darkness underneath my feet, and bring the powers of darkness underneath my feet. For the last time, and bring the powers of darkness underneath my feet. Yes, thank you, Jesus. That's good. Our best clap offering for Jesus. Ayan na ba yun, mga kapatid? More praise for Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for tonight, Panginoon. Mga kapatid, etong kantang to, gawin natin tong dasal sa Panginoon na lagi siyang maging pumagitna sa mga buhay natin. Kasi kung wala siya sa buhay natin, hindi siya yung nagkokontrol sa buhay natin, mga kapatid. Wala, hindi natin kakayanin. So tonight, kausapin mo si Lord, pray. Kung ano man yung nararamdaman mo, surrender mo sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, let's sing it again. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the
center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, and nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Come on, let's declare. Jesus be the center of, yes, Lord. Jesus be the center of our church. That every knee will bow and every tongue shall confess you, Jesus. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, 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 Jesus. Hallelujah. Lord, this is all about you, Lord. Hindi kami, Panginoon. It's not about us, but it's all about you. Everything is about you, Jesus. Thank you, Lord. We give back all the honor, praise, and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.
sino, no? Praise God. Nakalimutan ko yung password. Hi guys, good evening everyone! Kamusta ang inyong weekend? The long weekend! By the way, my name is Sis Rose from King Ezekiel Live Group. And sino po ba first timer dyan? Ay, wala. Lahat kayo forever wife-an? Okay, for newcomers po, baka po nagtataka kayo, what is Waipan? Waipan is a Yeshua for all nation from the Hebrew name of Jesus, all nation. Our purpose po sa Waipan is to promote a relationship for God, not a religion. By all means, in Matthew 28:19, there go the make disciple of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with always to the very end of age. Announcement po. Siyempre wala, pero meron tayong Saturday service po. Yun lang meron sa atin. And for our next form of worship, it will be led by Miss Marcel, ang isa sa pinakamagandang wife-an. Sana po ang... Hello. Tingin po sa lahat. Yung sobrang kaba niya, tapos ganun yung pagpapakilala. Tuloy akong kinakabahan. Ako naman yung ngayon, di ba? Po kayo maniniwala. Good evening po sa lahat. Sa mga hindi po nakakilala, I'm Sis Maricel from Lifeline Life Group po. So thank you po sa Lord sa pagkakataon na binigay niya po sa akin para makapag-share ng tithes and offering po ngayong gabi. So let's go na po sa ating key verse. Is Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ito pong verse na to, actually, ito yung life verse ko this year. So, di ba, every year nagpapasulat si Pastor kung ano yung life verse. So, ito yung naisip kong i-life verse this year po. So, I will give po 3 things na bakit ito yung naging life verse ko. So, as obviously po, as mentioned, seek the kingdom of God. So, put God first from hoarding to stewardship. So, when we put God first, He shifts our hearts from hoarding to stewardship. We begin to see that everything we have is not ours alone, but entrusted to us by God. So wala pong sa atin dito. Lahat po yan belongs to the Lord. And then, second po, God's word is a promise, not just a command. Matthew 6:33 is not only a command to obey, but a promise to trust. When we seek God first, He Himself promises that everything we need will follow. So kapag siya po yung natin, huwag tayo mag-worry kasi lahat ibibigay niya sa atin sa takdang panahon. So yun yung pinapromise ng verse na to. This means our focus is not only on chasing material things, as I've mentioned po, no? But on pursuing God as we do, He takes care of the rest. And then number 3 po, God's promise of provision. When we give, we activate trust in God's provision. He is faithful to sustain His people and provide what is needed in every season. So wag po tayong mag-worry sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin. God does not only see what we release, He also sees what we trust Him for. And He's never unfaithful to those who honor Him first. And then related po doon, no, pagdating po sa pagbibigay, dito na talaga pumapasok yung pagiging faith, yung faith natin sa Lord. When we do the budgeting, for example, every month, may nakukuha tayong sweldo, our income po, no? The first thing we do is to do the 10% that belongs to God. So we will do the budget, so yung 90%,
doon, yun yung ibinabudget natin. At doon na tayo ma-amaze na never tayong pinagkulangan ni Lord. So, mas lalo pa tayong parang, Lord, may yung 10% sa'yo, di naman po namin. Kumbaga yung 90, yung nung old faith pa ako, parang, bakit ako magbibigay? Ganon, di ba? Pero yung 90%, never tayong pinagkulangan. Kumbaga, sobra-sobra pa yung nabibigay or nare-receive natin from God. Because it's all called God's economy. And God's economy is put Him first in our lives po. Yun lang po. And then, short testimony lang po, no? So, in terms po sa pagbibigay, actually, lagi namin pinagpipray ng asawa ko na, sana tumaas yung income natin, hindi lang dahil sa pansarili natin kagustuhan, kundi lagi po namin sinasabi na sana mas malaki yung maibigay natin, yung pagtatights namin. Hindi lang halata, pero yun talaga yung pinag-pray namin palagi. So, and then, lagi po namin sinasabi na kailan kaya mangyayari yun, na mas malaki yung maibibigay natin. And then, last year po, no, yung Sharjah government, actually, nag-announce sila na magbibigay lang sila ng increase for the locals alone. Locals only. Na pag naka-reach ka ng 4 years sa company, mas malaki yung makukuha mo. So, ako naisip ko, Lord, bakit sila lang? Parang, paano naman kaming mga expats? Kailan po yung mangyayari para sa amin? But unexpectedly po, in January of 2026, one day, pinatawag ako ng amo ko. Parang nagulat ako, anong nagawa kong mali? Ba't ako pinatawag? So parang, Lord, may nagawa ba ako na hindi ko alam? Pero may binigay siya sa aking papel. Tapos nagulat ako, nakalagay doon, parang salary increment, ganyan. Tapos sabi ko, Lord, parang, ang galing no, parang yun po yung pinagdadasal namin ng asawa ko. Pero, hindi naman ako local. Kumbaga parang I'm one of the expats po. And then, blessed lang din po kasi sa nabalitaan ko, hindi po lahat ng expats nakakuha din nun. So parang, Lord, sa'yo to galing. Hindi to dahil sa kung ano yung nagawa ko sa company or na-contribute ko sa company. Pero ito yung bless mo or ito yung pinagkaloob niyo po sa amin. And then, last year din po, no parang, pinag-pray namin ng asawa ko na kailan kaya tayo makakapag-travel together? Kasi never pa kaming nag-travel together. Never pa kaming nakauwi sa Pilipinas na sabay kami. Laging ako muna, siya muna, ganon. So parang sabi niya, travel tayo, ganyan. Sabi ko, pero ito lang muna yung pera natin eh. Sabi ko, sige, pag dumating na yung araw na, pag si Lord na yung kumilo sa buhay natin, mangyayari to. And then, last year po, no, nangyari po yung talagang pinag-pray namin. We visited one of the, parang, gusto naming mapuntahan na country. So, which is Spain po, no. So, sobrang thank you lang po kasi si Lord po lahat ng gumalaw nun sa buhay namin. And then, I hope po everyone po is na-bless or naging instrument po ako na ipagpatuloy po natin na unahin si Lord sa buhay natin in all aspects of our lives, in all seasons of our lives po. So as we end po the tithes and offering, let us pray po for our tithes or offering po for tonight. Lord, Heavenly Father, thank you for all the blessings na aming natatanggap, hindi lamang po in terms sa finances, kundi sa pagbibigay sa amin ng good health and good life po. Praying po na mas maiprotect nyo po ang aming finances, our jobs, at lahat ng aming pinagkukunan ng source of income. Nang sa gayon, marami pa pong churches ang masuportahan through our tithes and offering. Thank you, Lord, for everything. We love you, Lord. Glorify and praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome to Yeshua for All Nations. Yeshua means Jesus in Hebrew. Our purpose is to love God and to love people. Our vision is to win souls and make Shalom! Shalom! Hello! Kamusta kayong lahat? Busog na ba? Busog na ba? Pakitanong nga yung katabi mo kung busog ka na ba? Ayan. So, praise God. Palakpakan naman natin si Lord ngayong gabing to, no? Good news to, no? Good news. May next na holiday ulit. Joke lang. Kayo naman. Namimihasa kayo, no? Good news is every knee will bow and every tongue shall confess
that Jesus is coming. Amen? So that is our good news for today. My name is RV. It's a privilege to stand in front of you again for today. Miss niyo ba ako? Don't worry, hindi niyo ako ma-miss this week. Makita niyo ulit ako next. Yan. So, I just want to begin with prayer. So let us close our eyes and let us invite the Holy Spirit. Heavenly Father, bago pa man magsimula ang unang salita, ito muna, Lord. You are the author of this message, and I am just the only vessel, Lord. Holy Spirit, we welcome you in this place. Overwrite what I prepared. Breathe on every word that I will speak. And Lord, let every ear receive. Let every heart soften. And Lord, if there is one person here who has never experienced your grace, let this be their night. In Jesus' name, amen. Ayan. So the title of my message for tonight is The Value of Ayan, one soul. So, actually, ang pinaka-title ko talaga is, Salvation by Grace. But God instructed me to, ito daw yung, i-title natin. So, Saved by Grace, Sent with Purpose. So, our main text for tonight is, just a second lang po. Ayan. So, ayan. For tonight's message, what we will cover, yung i-cover po natin for tonight is, first is, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Ibi-bless daw ni Lord yung yung malakas, magbasa. 1, 2, 3. Ayan. Number 2. Amen. And number 3. So tonight, we will have 3 powerful truths from the Word of God. First is, we will have the grace. Kung ano ba ibig sabihin ng grace or gracia, no? What is God's unearned favor sa bawat isa sa atin? Second is, how faith is our response to that grace. Amen? And last is, we'll discover just how much God values one soul. And ikaw yun, kapatid. You're one soul. And ako din. Yan. And the soul of the person sitting next to you. Ayan. Pakisabi nga sa katabi mo, I value you. Ayan. Dapat kaninang umaga, every time na nagigising kayo sa morning, no? Always think of valuing. Yes. Do you think that you add value to yourself? Yeah, sa umaga? Are you adding value to yourself? Are you reading the Word of God in the morning? Yes? If you're reading the Word of God in the morning, nako, napaka-blessed ng makakasalungan mo. Kasi sa'yo pa lang, nahawakan mo na sila, nabibless ka naman. So, ikaw pa lang. Sa'yo na lang yung roots, di ba, ng grace. Anyway, next is, yeah. So, I just want to tell you about one thing. So, sino po dito mahilig maglibre? Sino dito mahilig manlibre? Yan. Yan. Pakisabi nga sa katabi mo, manlibre ka nga mamaya. Ayan. Sino? Yan. May mga ibang mga tao talaga mahilig pagpalibre, no? Pero pag pag sila na yung malilibre, biglang nawala ng load or nawala ng wifi, di ba? Pero, yes. Pag-uusapan natin ngayong gawing ito kung ano ba yung tunay na libre, no? Ano ba yung tunay na libre sa mundong ito na walang ibang makakapantay? At yan ay walang iba, kundi ang iyong salvation, ang kaligtasan mo. Amen? That's why you are saved by grace. So, ayun. Next slide po. So, sa Dubai, no, everything is earned. First is your visa. Sino dito yung tanong ko nga, sino dito yung mag-work ka muna bago ka mabisahan? Taas yung kamay.
naka-experience dito sa Dubai, no? Alo, grabe yun, no? Dapat nililabor yun eh. Joke lang. Next is, ine-earn mo din yung salary. Lahat naman tayo, di ba? We are earning our salary every day. Nagpupunta tayo sa work kasi kailangan natin magkaroon ng sweldo. So, wala talaga silang utang na loob sa atin, di ba? Kasi nagtatrabaho naman tayo. Joke lang. Ayun, kailangan, ang ating bahay din, no? Hindi rin siya libre. Ang sarap pag libre, amen? Grace ni Lord kapag libre, amen? Receive niya yan! May mga ibang mga ka-church dito na libre yung bahay nila, no? At grace lang ni Lord yun, no? Bahay ng kumpanya. At last but not the least is your salit credits. Kala mo may car na makasalit credits, eh, no? Alam ko hindi yan free, eh. Ini-earn din yan, di ba? So, most of the Filipino, no, pag sinabi mong libre, ano yan eh, lagi nilang sinasabi na, totoo ba? Nilibre ba siya? Nanalo ba yan sa loto or whatever? Manglilibre ka na nga lang, magpapalibre ka na nga lang, meron ka pang hinala, ano? Wala, ano ba naman yan? Hindi ka na maging grateful. Amen? Pumunta ka sa birthday, nilibre ka niya. Sinuya mo pa yung pagkain. Diba? Ganon. Lagi tayo maging grateful kasi yun yung will ni Lord, diba? Always give thanks to the Lord. As always, good times and bad times. Yun nga yung promises ni Lord, di naman nagbabago, no? Kahit bad yung situation mo, good ang situation mo, di ba? Always rejoice. So, ayan po. Next slide po. Ayan. So, ano ang libre? Yan ay ang salvation ng Panginoon. Yes. It is free. This Adria is free. Ayan. Yes, it is free. But it is not cheap. Amen? Because it cost God everything. It cost Him His only Son, which is Jesus Christ. Amen? Na-realize niyo ba yon? Na na-receive niyo si Jesus Christ na libre lang. Hindi mo na kailangan magbayad. Amen? Pupunta ka sa church, nagbayad po ba kayo dito? Meron po ba tayong kolekta doon? Wala naman, di ba? Every day, di ba? Yung presence ni Lord, ini-invite ka niya. Umaga pa lang, wala nang bayad. Hindi ka tulad ng Spotify, magbabayad ka pa ng di ba? Ng premium para lang maka-access ka ng walang ads, di ba? Pero si Lord, bigay na niya. Ikaw lang talaga yung pakipot. Di ba? Ang tagal-tagal na niyang ipinlan. Na alam mo yon, nakaupo ka dyan. Hindi aksidente na nandiyan ka, kapatid. Alam mo ba, nasabi ni Lord 2,000 years ago, na yung katabi mo ngayon is talagang yan yung plano ni Lord na katabi mo ngayon. Ayan. Ayan, parang di naman kayo na-convince yan. Oy. Kaya libre ang kaligtasan, no? Yan. Libre ang kaligtasan. Libre para sa atin, pero hindi mura sa Panginoon, no? So, let's go to our slide. Ayan. Pakibasa nga po. Grace. Sino po dito yung may pangalan na Grace? Ayan. Yours truly, ay ako si Grace. Ayan. Grace is one of the most familiar word in Christianity. Amen? So, alam ko, lahat kayo, I am saved by grace. Alam niyo ba ibig sabihin ng saved by grace? Ayan. Many divine grace as God's unmerited favor. Alam niyo ba ibig sabihin unmerited favor? It means hindi ka rapat-dapat, pero binigyan ka pa rin ni Lord. Amen. Yung trabaho mo ngayon, paano ka nagpunta dyan? Diba? Baksa ka naman dati nung college ka, nung high school ka. Diba? Paano ka napunta dyan sa lugar mong yan? Diba? Paano ka, ilang beses ka na binuhay ni Lord? Ilang beses ka nang, alam mo yon, nagpakamatay, or ilang beses ka nang makipag-break at sinaktan ng ilang beses, di ba? Pero si Lord, binabawi niya. Binabawi niya, pinapalitan niya ng mas maganda. Di ba? Kaya di ba, pag nag-aral ka ng Word of God, sabi lagi ni Lord doon yung promise niya na huwag mo kong unahan na. Huwag mo kong pangunahan.
Hayaan mong ako na bahala sa'yo. It is my grace who will save you. Diba? So, let us go to our main text for tonight. So, let us open our Bible and let us read all together. 1, 2, 3. You have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Amen? Salvation is a gift from God, not something we earn. Sa tingin niyo ba, kapag ikaw yung nag-earn ng salvation, anong mangyayari? Di lahat na tayo nasa langit, di ba? Amen? Nag-gets niyo po ba yun? So there are 3 main word there. Yung unang-una po is yung grace. Pangalawa is yung faith. Pangatlo is works. Amen? So ano po ba ibig sabihin yan, Sis RV? So the 3 key words there, unang-una, sinabi ko yung faith, yung grace, tapos faith, and notice what Paul says. Si Paul ang nagsabi ng passage na yan. Ang sabi ni Paul dyan is, not because of works. We are not saved by what we do, we are saved by what God did. Okay, so even your salvation could be earned. Heaven would be full of proud people. Kaya nga sinabi ko kanina, But because salvation is by grace, heaven will be full of grateful people. Amen? Kaya nga kapag meron tayong nai-invite at nagpatanggap tayo sa kanila, ang saya. Amen? Na-try niyo na po bang mag-invite sa church? Taas po dito yung nakapag-invite sa church. Ay, hindi kayo nakapag-invite? Taas nga po dito yung na-try na may na-invite sa church at nagtuloy-tuloy sila. Palakpakan naman po natin sila, Ayan, ang sarap! Ang sarap sa pakiramdam na ikaw, na-process ka, tapos yung mga taong na-invite mo, diba? Nandiyan na din. Nabago na din. Amen? Ang sarap kaya yun yung pinaka... Hindi mo na kailangan ng iPhone or any kind of material thing. Siguro pag lumalalim ka kay Lord, mas gusto mo na lang yung sila din nararanasan nila yung love ni Lord. Amen? Parang, lalo na sa family, pag na-gets na nila kung sino si Lord. Amen? Diba? Na-gets mo na ba, ma? Pa? Na-gets mo na ba kapitbahay, flatmates, asawa? Diba? Hirap kaya pag-pray, Parang si Erica dati. Sorry, Bagong dating siya dito. Ayoko mag-Christian. Ayoko mag-born again. Ayan. Pero hindi niya alam, nililay off na, Ang sarap! Ang sarap sa feeling. Kasi, alam ko yung lahat ng ginagawa ko by works, I all surrender it to the Lord. Kasi, I know na yung buhay ko dati talagang pariwara. Grabe. As in, hindi talaga maganda. Pero, isa ko sa mga living testimony ng Lord na, alam mo yon na nabago ng Panginoon. Kaya Ezekiel 36:36, I will give you a new heart. The heart that is stone. Kasi bato na ako dati. Ang yabang ko. Diba? Ang yabang ko sa pamilya ko, unang-una. Diba? Na mas gusto ko yung material things. Pero si Lord, dahil sa grace ni Lord, na-transform tayo, di ba? Tina-transform niya tayo in goodness, in simplicity, sa pagnanamit, sa lahat, sa pagsasalita. Di ba? Na-try niyo yun? Dati lagi ka nakasimangot, Nakasimangot ka rin. Ito talaga ako Walang makakabago sa akin. Di ba? Pero ngayon, lahat na binabati mo, lahat na pineso mo. Diba? Diba, Sisi? Sam? Diba? Ang sarap sa feeling na magmahal at mahalin. Diba? Kasi, ayun yung ibig sabihin ng grace. Ito yung sinasabi ni Lord na free. Not free. Anak, free yung salvation. Alam mo, pag binigyan kita ng salvation, mararamdaman mo yung napakasarap na hug. Yung pamilya tagal mo nang hinahanap. And that is church. Yung pagmamahal na hindi mo naranasan dati.
Naalala ko kasi dati yung na mali ako ng door. Ano ba yun? Wrong turn. Joke lang. Wrong door pala, no? Napunta ako dun sa church ni na pastor. Ayan, di ba? Tapos, hindi, inahanap ko kasi yung church ko noon sa Pilipinas. Napunta ako sa church nila. At ngayon, hanggang ngayon, nandito ako sa church na to. Ayan. Grabe yun. Kasi, hindi nagsawa ang Lord na magmahal sa atin. Kahit na anong ginawa mo. Alam mo yung history ng phone mo. Ewan ko kung ano nakalagay dyan ha. Pero si Lord, okay lang. Accepted ka pa rin ni Lord. Diba pag nasa interview ka, ibibigay mo yung resume mo, maghahanda ka, dadali mo yung diploma mo, may ganun pa ba? Ayan. Pero si Lord, diba si Lord, accepted ka niya eh, no? Na kahit na grade 1 lang ang tinapos mo, diba? Okay lang. Accepted ka ni Lord. No matter what your history, kung ano man yung past mo, diba? Ang importante is yung magbago ka. Nagdesisyon ka na, Lord, magbabago na ako. Kasi ayoko na mahirapan. Ayoko na. Yun, ganun ako dati. Ayoko nang dumepende sa lalaki. Ayan. Hindi ko na kayang, alam mo yun, babuyin yung sarili ko. Diba? Na doon na lang tayo umaasa sa material things, diba? Pero amazing si Lord. Pag siya yung naging partner mo sa life, ibibigay niya lahat. Kaya, sabi nga sa Grace, unmerited favor, it's a gift freely given to one who does not deserve it. Diba? Who would have thought? Ito si Sis Jamie. Ayan. Who would have thought na nursing naman ako, napunta ako sa HR. Diba? Sino makaka-realize na from this sweldo, tights ko na lang siya. Diba? Parang, ang galing mo naman, Lord. Paano nangyari yun? Pwede pala yun. Diba? Paano nangyari yung Saturday off ka lang? Diba? Nagkaroon ako ng 2 days off. Ngayon work from home pa. Unlimited. Diba? Ang galing ni Lord. Kasi nakakapagod talaga mag-work. Tapos magigirgir lang lahat ng mga empleyado sa'yo. Diba? Ako kaya yung magsabi sa inyo ng problema ko. Diba? Joke lang. Ayan. So, ayan. Next po is Saved by Grace. Ano po bang ibig sabihin mo dyan sa Saved by Grace is RV? Yan. So, most important grace points that deeply touch people's heart is first, grace begins where human strength ends. Amen? Kapag hindi mo na kayang salba yung sarili mo. Di ba? Pag wala ka ng pera. Di ba? Huwag mo uunahan si Lord. May dadating. Subok na yan! Subok na subok. At kapag kung ano yung sinabi mo kay Lord, ayun yung ibibigay niya. Yes. Sobrang sovereign ni Lord. As in, ilang beses na niya ginawa yun sa amin. Sa akin lalo. Pero God provides. Kala niyo yung nagsasabi dito, hindi talaga. Totoo talaga si Lord. As in, Lord, gusto ko maging executive assistant. Doon sa Jebel Ali. Ano ginawa ni Lord? Lord, gusto kong maging HR dito sa building na to. Wala ginawa ni Lord. Lord, gusto ko tumira dito sa Dubai Marina. Wala ginawa ni Lord. Lord, gusto namin magkaroon ng bahay na sarili lang kasi gusto maingay kami eh. Yan. Maingay talaga kami. Wala ginawa ni Lord. Lord, gusto ko magkaroon ng asawa. Wala pa. Lord, narinig mo yan ha? Joke lang. Yan, so grace begins where human strength ends. Yan. God does not save us because we are good enough. He saves us because He is gracious. God loved you before you change. Alam mo yon, mahal ka na ni Lord kahit di ka pa nagbabago. Christ died for us while we were still sinner. Kahit may ginagawa tayong unlimited na sin. Alam mo yon, ako dati, ako na naman, sasabi naman. Mahilig talaga ako sa bisyo. Ayan. As in, unlimited. Yossi, inom. Ayoko na sabihin ng iba.
Pero yan, hindi kami mabubuhay ng friends ko nang wala yan. Pero God really changed me one day, December 31, 2016. I surrender my life to Jesus and I ask the Holy Spirit to change me. Immediately, January 1, wala na akong pake sa Yossi. Amen. Hallelujah! Amen! Oh, totoo yan! As in, you will have that thirst sa Word of God. You will have that ears na naiintindihan mo na yung worship song. Hala mo dati naiintindihan mo na yung worship song? Hindi pa pala. That day when you surrender your life and you invite the Holy Spirit in your life, gagawin ni Lord yun. Oo, babaguhin niya ng todo yung buhay mo. You just have to surrender to the Lord, no? Next po is, God removes condemnation, not responsibility. Jesus told the woman caught in adultery, neither do I condemn you. Go and sin no more. Jesus forgives our past. Amen? Next is, God has a name, and that is Jesus Christ. And God's grace is enough in your weakness. So every time that you are weak, you have to pray to the Lord na, Lord, help me. Because the Lord God is the very present help in time of need. Amen? And next is, hindi lang po grace ang binigay ni Lord, pati po yung faith. Kanino po ba galing yung faith? Sa katabi mo? Ang faith is our response to grace. So, yung grace galing kay Lord, yung faith galing kanino? Hindi po ako galit. Yung grace kanino po galing? Kay Lord. At ang faith galing po yan kay Lord din. Yan. So, both of them. So, ang faith po, ayan, grace is God's part, but there is also our part, and it is called grace. Faith. And the Greek word is pistis, hindi po pisti. Ayan, pistis, and it means trust, confidence, full dependence. Ayan. If you have faith, yung puhunan lang natin dito ay maniwala lagi, di ba? Pupunta ka dito, maniniwala ka. Pag hindi ka niniwala, talo ka. No? Amen? Di ba? Andan ka lang sa upuan mo, naniniwala ka nga, hindi ka babaksak dyan. Di ba? Faith din yan. Yung metro, yan. Wala naman nagdadrive. Kay Lord pa kaya, di ba? Pupunta ka sa aeroplano, pupunta ka sa cockpit, alam mo, sasabihan mo pa dun sa, sa piloto. Meron ka ba lisensya? Patingin nga muna, baka mamaya hindi ka marunong talagang maneho ng aeroplano, no? Gagawin mo ba yan? No, but you trust. You trust the Lord. Nadadalhin ka niya kung saan ka man pupunta. Amen? Katulad ni Sis Marisol and Brother Keiko. Amen? Ayan. At lahat tayo dito, no? We are all have faith. Faith na makaraos sa buhay. Faith po na makapagtapos ng pag-aaral yung mga anak natin. Diba? Faith na magkaroon ng gusto nating trabaho. Faith na makabayad ng utang. Amen? So by faith, di ba nga faith sees the invisible, receives the unbelievable, receives the impossible? Yeah. So, ang sarap pag naintindihan mo yung faith. Amazing. So, next po is, ay, dyan po ba kayo? Ayan. So, understanding grace naturally leads us to understanding our value. Ngayon, naintindihan mo na yung grace. At naintindihan mo na din yung faith. Diba, nabago ka na. Nagpatuloy ka na sa church. Naramdaman mo na kung gaano kagaling si Lord sa buhay natin. Doon mo na, i-invalid. Yun bang mahal mo sa buhay? Pag naranasan mo, pag nakabili ka ng iPhone, magsasabi ka naman dun sa kabila, di ba? Bumili ka na rin yan, the best. Di ba? Di ba? Kapag parang si Sis Rish, di ba? Uy, ang sarap ng sopas. Ano pa kaya next week? Di ba? Yung mga ganyan, di ba? Di ba? Pag naranasan mo na, pag mamalaki mo no? Pag mahal mo, pag mamalaki mo, di ba? Mahal mo ba si Lord? O, di ba? Ang sarap niyang pagmalaki. Kasi binago ka niya. True to life story to. Di ba? Nabago ka talaga. Na hindi ka naman pupunta, babalik dito. Kung hindi naman ikaw nabago. At na-bless. Di ba no, bro?
Ayan. Di ba? Sa tithes and offering pa lang, di ba? Wala naman sa atin, di ba? May ultimong mahal mo sa buhay, hindi rin naman sa'yo. Di ba? Pero, ang sarap ng opportunity na naramdaman mo yung pagmamahal ng merong asawa. Masarap ang opportunity na naramdaman mo magkaroon ng anak. Ayan, sarap ng opportunity na naranasan mo si Lord at nabago ka na. Amen? So that is the combination of Ephesians 2, 8 hanggang 9, how God saves us. And next is Luke 15, 4-7, how much God values us. Amen? So we will go to our next passage, which is Luke 15, 4-7. 1, 2, 3. What man of you having 100 sheep, if he has lost one of them, Amen. Alam niyo ba yung na-receive na si Jesus Christ? Milyong-milyong mga anghel ang nagrarayot sa kamot. Alam niyo yan. Ang saya kasi naramdaman mo na yung pagmamahal ni Lord. Na-receive mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen. So, ikaw ba yung naramdaman mo si Lord? May nabago po ba? Amen. May nabago, di ba? So, listen. So, in this passage, Jesus is speaking, what man of you having 100 sheep, if he has lost one of them, does not leave the 99 and go after the one that was lost. Yan. So, church, sino yung 99? Mag-math tayo. 99. Ayan. 99. Tayo po yan. Safe na po tayo. Counted for yan in the fold. Sobrang safe na. And our number 1. Yan. Yung one sheep. Yun yung hinahanap ni Lord. No? Lost. Scared. Wondering. Sino po ba yung one sheep niyo sa buhay niyo na gusto niyo ma-receive? Gusto niyo pong ma-receive niya si Jesus Christ as their Lord and Savior. So, by God's logic, this matter is more. So, kapag tayo, no, as a children of God, amen, tayo nagsasaya. Pero sa kabila ng utak natin, meron tayong kamag-anak or mga friends na matagal mo nang pinagpipray na sana kasama ko din sila. Pag anniversary, gusto ko kasama ko din siya. Diba? Ang hirap. Pero alam mo, huwag kang mapagod na pag-pray sila. Kasi God's timing is always perfect. Alam mo yung dadating at dadating sa time na sila mismo ang mag-aas sa yung church niya. Amen? In Jesus' name. No, mangyayari yan at mangyayari yan. Kaya kailangan talaga lagi tayong mag-bow down, mag-kneel down, at ipag-pray po yung mga taong ito. Kasi, sayang, di ba? The earlier, the better. Marami po tayong sinasayang na oras. Amen? Kasi kapag hindi mo siya ginawa ngayon, ano na bukas? Baka hindi niya ma-receive si Jesus. Amen? Sayang naman. Kaya yun, as we go back to our passage, again, Jesus is not just the storyteller here. Jesus is the shepherd. So, Jesus is the shepherd in this story. Inaakay ka niya. Ano bang ginawa niya doon? Nakita niyo dyan, di ba? He lays it on his shoulder. Bakit bumalik siya? Ayan. Ayan. He lays it on his shoulder. Inakay ka ni Lord papunta dito. Amen? Dinala ka niya kahit na may sakit ka. Nagpunta ka pa rin. Kasi sabi ni Lord, pagalingin kita. Amen? Kahit na wala kang pamasahe, may sundo sa'yo. Di ba? May sumundo sa'yo. Pinunta ka niya dito. Di ba? Kasi gusto ng kaibigan mo niyan na marinig mo yung word of God.
Diba? Araw-araw kanyang iniiyak ka niya. Alam mo yun? Ang hirap kaya na pinag-prepare yung one day na kasama ka na. Kasama kita dito. Nakaupo ka dyan. Dalawa tayo. Tataas ng kamay. Diba? Masarap yung pakiram na ganun. Na yung mahal mo sa buhay na lagi kang pinipigilan na magsimba, ngayon kasama mo. Amen? Diba? Kaya grace and rejoicing always go together kasi yung grace ni Lord, unlimited yan. Kaya, alam mo yun, I just want to tell you about the good news and I am very proud of them. Sobrang proud ako sa mga evangelism team. Kasi hindi sila nagsasawa na mag-win ng sa park. Ayan, ordinary people on their one free afternoon. Kahit na natutulog na lang sana sila, di ba? Sarap kayo matulog dati, di ba? Pupunta sila sa park. Ang init doon, di ba? Hindi naman nila kilala yung mga tao dun sa park, di ba? Pero they surrendered their life to Jesus kasi gusto nilang mag-gets or maibahagi yung Word of God sa mga taong ito, no? They approach them without even judging them. Amen. Second is sa Rashid Hospital. Sino na po nakapunta sa Rashid? Sa hospital nakapunta na kaya? Okay. Ayun. Imagine niyo na lang yung kung anong hospital, ganun din yung Rashid. Amen. Ayan. So, in real life, patient, families in waiting room, people who needed more than medicine. They need Jesus Christ. They really need Jesus Christ. So, una no, isabihin ko lang yung testimony namin. First is, we went to, ano yung tawag dito? Pumunta kami sa Mall of the Emirates. Wait lang, sis. Ayan, pupunta kami ng Mall of the Emirates. At ang tawag dito, nag-decision kami na mag-win ng souls, no? Kasi, sayang naman yung opportunity kasi yun na yung sinabi ni Lord eh. During my devotion, the Lord was telling me, uy, kailangan mo maging Paul. Di ba? You have to win souls. So, I apply the Word of God in my life and I actually asked my life group, let's go. Let's win souls. At ang araw na yun, hindi namin alam, nagbubumbahan na sa labas. Yes. Yun na yun. Yung araw na yun, nagbubumbahan na sa labas. Meron ng alam mo yun, mga news. Kala namin, joke time lang yun nandun sa mall kasi, let's go home, let's go. But we have to go home. Nag-ano pa kami dito eh. Alam mo yun? And then after that, ay, totoo pala. So, I really prayed hard after that, no, na, Lord, tutuloy ba namin? And then the Lord God spoke to me and He said, yes, tuloy niyo anak. Yan. So we asked the Lord, saan kami pupunta, Lord? Mamaya maputukan kami sa labas, di ba? Bawal naman lumabas, di ba? Kasi nga, ayan, nakakatakot. Sabi nila, but then sa amin, sabi ko sa life group ko na, no, huwag tayo matakot. Ituloy natin to. Siyempre, no weapon formed against us will prosper. Di ba? Sabi kang ganyan. Let's do it kasi it's all for the glory of the Lord. Then we went to Rashid Hospital. And we went there, and there's a lot of people, lost souls, na kailangan si Lord, na naghihingalo na. Naghihingalo na sila. And then after that, we, as evangelism team, we went there together, hand in hand. And yun, ito na po kami lahat. Ayan, palapakan naman natin ang evangelism team! Ayan, we've seen a lot of patients, lost souls. And alam nyo, nakaka-touch kasi nakala namin kami yung strong. Sila pala. Sila yung strong. In the end of their life, they surrendered their life to Jesus. They accepted the Lord God na, alam nyo, akala ko mamamatay na ako pero God saved me. God really saved my life. That time na nandoon kami, no, may isang patient dyan na sanabi na hindi siya makapagsalita. So, nire-receive niya si Jesus, no? Kasi na-stroke siya eh. But then, yung puso niya ba, nakakaantig na, alam mo yon,
nire-receive nyo pa rin si Jesus as His Lord and Savior kasi naniniwala siya na one day is gagaling siya. Kaya yun, many of them are healed in Jesus' name. And we're praying, no, na makasama natin sila sa church in Jesus' name. At we are inviting every one of you. Diba? Lahat tayo dito ay evangelist. Amen? Yung burning desire nyo na, gusto ko rin maimbitahan si nanay, si tatay. Gusto ko rin kasama siya. O yung mga kaibigan mo na dati na nag-church, na nakalimutan na nila, nahiya siguro sila mag-church. Balikan nyo sila. Tanungin nyo sa kanila na, "Uy, kapatid, okay lang yan. Walang condemnation kay Lord. Di ka judge dun. Balik ka." Di ba? Mas masaya. Mas marami. Di ba? Amen? Amen. So, who is the one? Sino yung nasa utak nyo ngayon na gusto nyong i-invite sa church? Who is the one and who are you praying for? Is that your workmate, your neighbor, or your family that is so far from the Lord? Someone sitting next to you, di ba? Minsan nakaupo tayo dyan, pero hindi pa rin kayo convinced na andyan si Lord. Di ba? Ang Panginoon, hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya iiwan at hindi Kanya pababayaan. Kung ano man yung hinihiling mo ngayon, ibibigay ni Lord yan. If you believe, you will receive whatever you ask sa prayer niya. You just have to believe. Amen? And grace will come. At ginawa na niya, ito na pala. Di ba? Ang tagal-tagal ko nang hinantay ang asawa ko, gusto ko na siyang kasama. Hindi ako I mean, yung may mga asawa talaga. Hindi ako. Yan. Pero one day, magkikita din kayo, di ba? Ang tagal-tagal mo nang gustong, alam mo yon, mabago yung life mo, yung trabaho mo, di ba? Ang tagal-tagal mo nang gustong nangyari na. Yan. Di ba? May mga sin tayo na ayaw na natin. Nakalimutan na ni Lord yun, actually. What is important is you want to change your life. And if one matters to God, one should matter to us. Amen? Kaya kung ano man yung nagmamatter kay Lord, dapat sa'yo din. Sa'yo din importante. Amen? Amen? Kung importante sa'yo, importante din kung importante kay Lord, importante din yun sa'yo dapat. Kaya wag mong nineneglect yung mga tao sa harapan mo or alam mo yun, yung nakakasama mo sa church, sa work. Kasi lalo na yung kinaiinisan mo. Yan. Ipag-pray mo lang sila. God will really change their heart. Though parang imposible, pero imposible. Though imposible siya, pero walang imposible sa Panginoon, no? So, ayun, habang pinag-uusapan natin ng mga nawawalang tupa, baka, alam mo yun, next week, mas marami na tayong ma-invite na soul. And I pray na everything leads back to one na nandito tayo ngayon, yung salvation na nare-receive natin is na-gets natin na si Jesus Christ siya, no? Because He is the grace of God in human form. He is the shepherd who left heaven for you. And He is the price paid so salvation could be free. And you cannot earn what has already been given. All you have to do is just to receive the Lord God, Jesus Christ, as your personal Lord and Savior. Libre, hindi mura, kapatid. Binabayaran yan. Binayaran na ni Jesus, di ba? Ano yan? Tetelestai. It is already finished. Ang utang mo sa kasalanan, bayad na. Ang parusa mong nararapat, tinanggal na niya. Ang paghiwalay mula sa Panginoon, tinulay na niya sa krus. So it is done. No matter what you have right now, kung ano man yung mga sickness na meron ka, it is done. Kung ano man mga suffering na yan, we have a powerful Jesus. Amen? So yun lang po. So praise God. At so again,
as a conclusion po, no? So, again, yung ibig po sabihin ng grace is unmerited faith. At yun ang grasya ng Panginoon na hindi siya nagkukulang. At ang faith po is yung paniniwala natin sa Kanya. Amen? And if you're one of the people na hindi pa nare-receive si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, I want you to close your eyes and repeat after me. Lord Jesus, I acknowledge that I am a sinner. I cannot save myself. But today, I declare your grace. I believe you died for me, and I believe you rose again. Come into my life, be my Lord, be my Savior. I am yours, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. And Lord, we thank you for tonight that you have given to each and every one of us. Again, Lord, thank you for your grace. Thank you for giving us faith to always cling on to you, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na binigay mo sa amin, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat sa lahat ng yun. But Lord, it is already finished. Pinlano mo na lahat, Panginoon. Lord, we expect more of you. Holy Spirit, lead us. Kung ano man po yung mga gagawin niyo po sa, kung bukas man, Lord Jesus, at magpakailanman, Lord, sa amin po. Lord, we surrender to you everything, Lord. And Lord, we thank you. We bring you back to glory. Ingatan niyo kami pag-uwi namin. In Jesus' name, amen and amen. To God be the glory.